So yun, dumating yung in-order ko kahapon, yung pinakabagong keyboard ng ROC is yung ROC XT2 Anniversary Edition. Ito ay nagkakahalaga ng 2,895 pesos. Actually, kararating lang din ng rider. Nagulat nga ako kasi akala ko 2 to 3 days. Pero ngayon, na-receive ko na. Kahapon ko lang in-order. So, unbox na natin. Tingnan natin kung worth it ba yung presyo na to at kung ano yung difference niya compared dun sa unang version nito. Tara! So, ito na siya. Ito na yung pinaka-box niya. Nakasulat dito is yung ROC PMAT na XT2 Anniversary Edition. RGB of course. At ito yung version ng Gateron Blue. Ibig sabihin, tactile at clicky yung pag-press niya ng strokes ng keyboard niya. So, anyway, at meron ditong specification sa likod. And ang kinaibahan niya dun sa first version, of course, ito yung meron siyang keycaps na baybayin. And of course, meron siyang English legends na nakasulat dito sa... So, dalawa yung makikita niyo dun sa keycaps. Merong baybayin at meron alphabetical and numerical na characters doon. At meron siyang Gateron Blue, sabi ko kanina, mechanical switches, 60 grams of actuation force. Up to 50 million clicks. So, pang matagalan talaga to. Sorry guys, medyo informal yung pag-unbox ko. Mabilisan lang talaga. Yun, open na natin kung ano yung kasama dito. Okay naman yung packaging nila. First time ko magkaroon ng ROC keyboard. And meron akong mga ROC na products pero hindi keyboard. Meron akong mousepad, meron din akong yung Spectrum nila, yung RGB fans nila. And first time ko magkakaroon ng keyboard. Actually, impulse buy nga to eh. Kung tutuusin, never ko pinlano bumili nito at nakita ko lang na sabi nila limited edition daw. So, tinignan ko na rin, binili ko na rin. So ayan, unang may napansin ko is braided yung cable niya at meron ditong daanan ng kable kung saan nyo gusto, sa left or sa right or sa center para mas madaling mag-cable manage. So dito, as I said earlier, merong baybayin characters dito, yung alphabet, and of course, ano siya, full layout keyboard siya, so may numpad dito at actually, prefer ko nga yung TKL na keyboard format. But for this, since this is a limited version, hindi na ako nagbakasakali. Kinuha ko na rin. So, yun. Kung maririnig nyo ngayon, very clicky yung sounds niya. Of course, being Gateron Blue, alam natin na clicky yung sound niya. Hopefully lang na masanay ako sa... nasanay kasi ako sa brown eh. Never ako nagkaroon ng... Meron akong blue pero hindi Gateron. First time ko magkaroon ng Gateron Blue. At as far as aesthetics naman, is very clean. Metal yung build construction. At merong ROC logo dito. And it's very similar din dun sa unang layout nung first version. Ang kinaibahan nga lang nila is of course yung baybayin, tapos meron ditong nakasulat na sa gilid. Kung di nyo alam, nag-glow din to. At meron din dito sa harap, may nakasulat dito na XT2 Anniversary Edition. Tama ba? Yes, PMAT XT2 Anniversary Edition. Actually, yun lang naman yung nakikita kong pagkakaiba sa kanila, though hindi ako nagkaroon ng version 1. Pero ito, very rigid siya, medyo mabigat din siya at for sure pang matagalan talaga to. Yun yung first impression ko dun sa keyboard na ito. And mamaya papakita ko yung RGB nito, yung kung paano siya mag-iilaw. Marami nang nagre-review nung keyboard na to, pero pakita ko na rin kasi yun naman talaga yung gusto makita ng tao. At meron din siyang kasamang extra na keycap na ROC logo. May nakalagay na ROC logo dito. At meron din siyang key puller. So yun guys, nandito na ako sa loob ng bahay. Test ko yung keyboard. Ito yung keyboard. Ayan. At tapos, nakapin natin siya sa aking mahiwagang laptop na maraming lamang kababalagan. Joke lang.
Christian tayo. Ayan, ikabit na natin. At yung kable niya is, I'm guessing, gold-plated siya. May masyado. Diba? Ngayon niya, ikabit na natin. Ito sa aking laptop na ROG na napakalupit. Ayan. Kaya pala, nanonood ako ng NBA highlights kasi medyo mahilig sa NBA. Ayan, umilaw na. Ayan. Diba? Parang Christmas ulit. Napakaganda. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina. Nandito yung XT na, ano, na sinasabi ko kanina na. Ayan. Diba? Bali, ang stock niya is, ano, naka-spectrum ata siya na lighting mode. Pwede natin siyang palitan. Diba? Ano nga ba? Teka. So, ito yung first version ng XT2 at same functionality lang naman sila. So, pag babaguhin mo yung lighting mode, FN plus insert, then babago na siya. Yan. Itong iba-iba niyang mga lighting modes, pwede nyo i-cycle kung ano yung mas prefer nyo. So yun, itong keyboard na to meron 14 na lighting modes, pwede nyo i-cycle. Yung pinakita ko kanina, yun pa lang yung several na lightings na pwede nyo gawin, pwede nyo i-customize. At so far, maganda yung lighting niya, very vibrant, matingkad, at nag-glow talaga. At kitang-kita to for sure, lalo na sa mga dimmed room. At so far, na-impress ako sa kanya kasi first time ko magkaroon ng rack na keyboard at sa presyong 2,895 ay meron ka ng keyboard na full layout tapos merong metal frame construction at hindi siya nag-flex. Maganda yung build quality niya for its price. At sa features, jump pack siya kung makikita niyo sa website nila. Pwede nyo i-scroll, ililink ko rito sa baba at meron siyang sariling tuner, yung fine tuner here. Pwede nyo i-download para ma-customize nyo lalo yung keyboard nyo. Yun lang naman. At sa ito, marirecommend ko tong keyboard na to sa mga ayaw gumastos ng malaki, gusto ng full layout, at gusto pang matagalan na gamit, at gusto ng RGB of course. Marirecommend ko siya sa mga taong yun, sa mga nagsisimula. Ibang-iba yung feeling niya compared sa mga rubber dome na nakagis na natin dati. So yun lang naman. Hopefully maglabas sila ng brown tsaka ng red linear. I much prefer the brown kasi doon ako nasanay at ayoko na masyadong maingay. Though ano yan, preference yan ng mga gumagamit. So, yun, kung gusto niyo ng murang keyboard sa hindi lalagpas ng 3,000, ito dapat nasa list nyo. Ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo din sa maiksi kong unboxing and impressions dito sa keyboard na to. At sana nalinawan kayo kung gusto nyo bumili, ililink ko na lang sa baba. At kung gusto nyo magkaroon pa ako ng mga ganitong mabilisan lang na review, na unboxing, please let me know. And please subscribe sa channel ko and like this video. Comment kayo kung ano yung may questions kayo sa akin. Feel free to ask me anything about this keyboard. And yun lang, I'll see you in my next video. Salamat!